Hi! Magandang araw ulit sa ating lahat. So, ngayong araw pag-uusapan natin ang Friday the 13th. Yaman din sa Biyernes ay natapat sa petsang 13. So, ano nga ba ang mga paraan upang mapabuti ang ating swerte ngayong Friday the 13th? Dahil isang matandang pamahiin na ang Friday the 13th daw ay nakikita bilang isang hindi kanais-nais na araw. Marami ang nakararamdam ng maraming mga insidente at hinding magandang bagay ang mangyayari tuwing matatapat ang Biyernes sa petsang 13. Naniniwala ka man o hindi na malas ang Friday the 13th, narito at ibibigay natin ang 13 mga paraan upang mapabuti ang iyong swerte ngayong Biyernes na ika-13. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Number 1, panatilihing nakakross ang inyong mga daliri. Ang paggawa ng tanda ng Kristiyanong pananampalataya gamit ang iyong mga daliri ay pinaniniwalaan na may iwasan ng masamang espiritu na masira ang iyong mabuting kapalaran. Pangalawa, pwedeng kumatok sa kahoy. Ito ay dating naniniwala na ang mabubuting espiritu ay naninirahan sa mga puno at sa pamamagitan ng pagtuktok mo o pagkatok sa anumang gawa mula sa kahoy ay maaari nating tawagan ng mga espiritu na proteksyonan ka laban sa kasawian. 3. Maghanap ng isang dahon ng 4 clover. Ang mga sinaunang druids ay naniniwala na ang mga shamrock ay tumutulong sa kanila na makita ang mga masasamang espiritu na nagbibigay ng pagkakataong maiwasan ang mga ito. Ang 4 na dahon ng clover ay isang senyales ng good luck. Ang 4, tumingin sa bagong buwan or sa new moon sa kanang balikat. Ang buwan ay sentro sa maraming matagal na pamahiin at ang bagong buwan or new moon ay nakikita bilang isang hinog na oras para sa pagsasagawa ng mga bagong negosyo. Whether ang negosyong ito ay magtatagumpay or hindi, ito ay nakasalalay kung ang new moon ay unang nakita sa kanang balikat, ito ay mabuti at kung sa kaliwa, ibig sabihin ay masama. Panglima, pagtulog na nakaharap sa timog. Ang paniniwala na ang pagtulog na ang iyong ulo ay nakaharap sa timog ay nagtataguyod ng magandang kalusugan at kapalaran at nagpapatuloy hanggang sa araw na ito, kahit na sa ilang mga doktor. Ang paniniwala ay waring nakaugat sa sining ng Chinese Feng Shui na nagpapakilala sa isang sanihinang koneksyon sa pagitan ng mga paglalagay ng geografiya at ang paggalaw ng QI or positibong enerhiya sa espiritu. Ang 6, basagin o sirain ng isang malinaw walang kulay na baso. Habang ang pagbasag ng salamin ay pinaniniwalaan na maghahatid sa 7 taon na masamang kapalaran, ang pagbasag naman ng malinaw na baso ay tradisyonal na nakita bilang isang palatandaan na naiwasan mo ang ilang malubhang kasawian. Pang-7, maglakad sa ulan. Ang sinumang mahuli ng walang payong ay maaring makipagtalo sa isa, ngunit ang ulan ay palaging nagiging tanda ng magandang kapalaran. Ito ay marahil dahil napakahalaga nito sa tagumpay ng mga pananim. Bago kumalat ang mga modernong pamamaraan ng patubig, ang tagulan ay nangangahulugang pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga lean years at masaganang taon. Pang-8, matulog sa mga hindi planchadong sheets or bedsheet. Ito ay isang pamahiin na may hindi tiyak na pinagmulan. Sa kabutihang palad, kakaunti ang mga tao na namamlansya sa kanilang mga sheets sa mga araw na ito. Pang-9, iwasan ang mga bitak sa mga bangketa. Pag-isipan natin ito, ang pag-iwas sa mga bitak sa sidewalk ay marahil isang mabuting patakaran para sa sinumang nais na maiwasan ang mga balakid. Pang-10, magdala ng isang acorn sa inyong bulsa.
Ang acorns, ang bunga ng matibay na puno ng oak, ay isang sinaunang simbolo ng pagkamayabong at mahabang buhay. Pang-11, bumahing ng 3 beses bago ang agahan. Ang bilang ng 3 ay nakikita bilang isang maswerteng numero sa maraming kultura at relihiyon sa buong kasaysayan. Sa Europa, kung saan nagbula ang pamahiin na ito, ang kaugnayan ng bilang sa Trinidad ng Kristiyano ay isang mahalagang samahan. Pang-12, pumulot or pulutin ng isang lapis, isang pin, isang sentimo o isang piraso ng carbon sa kalye. Ang paghahanap at pag-angkin ng anuman sa mga items na ito ay matagal nang pinaniniwalaan na nagpapakita ng magandang kapalaran. At ang ilang mga modernong version ay tukuyin na ang isang head-up penny o yung barya na nakaharap ang ulo ng tao lamang ang maswerte. At ang panghuli, pang-13, humanap ng isang horseshoe or topping ng kabayo at ibitin ito. Ang mga kabayo ay simbolo ng good luck. Ang bakal na kung saan ay kadalasang gawa ang mga horseshoe ay dating pinaniniwalaan na poprotektahan ang pwersa ng buhay at pigilan ng masamang espiritu. Siguraduhing ibitin na ang mga dulo ay nakaharap pataas, bagaman ang good luck ay hindi mauubos. Ngayon, kung hindi pa sapat ang 13 ating nabanggit, narito pa ang ilan pang mga tips na pwede mong idagdag. Umikot ng 7 beses sunod-sunod. Ito ay sinasabi na iwaksi ang kasamaan at masira ang sumpa. Pwede rin gamitin ang table manners. Huwag kumanta sa mesa, humiga dito or umupo dito nang wala kahit isang paa na nakahawak o nakatapak sa sahig. Ang paghiga sa isang lamesa ay tumutulad sa kamatayan. Kaya madaling makita kung paano nangyari at walang nagnanais na kumain sa isang mesa na ang ilang mga maruming sapatos ay naririto. Tama naman, di ba? Pwede rin protektahan ang inyong mga salamin. Ito ay isang kilalang pamahiin na ang pagkasira o pagkawasak ng salamin ay magdadala sa iyo ng 7 taon na masamang kapalaran. Ang hindi gaanong kalat ay ang kasabihan na maaari mong maiwasan ang kapalaran na ito sa pamamagitan ng pagdadala ng mga sirang piraso sa labas at ilibing ang mga ito sa ilaw ng buwan. Huwag magbukas ng iyong payong sa loob ng bahay. Walang nakakaalam ng eksakto kung bakit ito ay tinuturing na masamang kapalaran dahil pinaniniwalaan na ang mga proteksyon na espiritu sa iyong tahanan ay iisipin ito ay bilang isang insulto at aalis sila dahil nadarama mo na ang pangangailangan mo ng mas labis na proteksyon mula sa inyong payong. Bumangon sa tamang bahagi ng kama. Itinuturing na masamang kapalaran ang pagbangon sa kama sa kabaligtaran mula kung saan ka nakapasok. Masamang kapalaran din na itapak una ang iyong kaliwang paa sa ibaba. Huwag putulin ng inyong mga kuko. Ang pagputol or paggupit ng inyong mga kuko sa Biyernes ay masamang kapalaran at doble sa Friday the 13th. Huwag iugoy ang isang walang laman na rocking chair. Ang paggawa nito ay sinasabing inaanyayahan ang mga masasamang espiritu na pumasok at umupo sa upuan. Huwag ding ilagay ang isang sombrero sa isang kama. Maraming iba't ibang kultura ang nagbabahagi ng ilang version ng babalang ito. Tulad ng maraming mga pamahiin, maaaring mangyari ito sa isang pakikipag-ugnay sa kamatayan. Dahil ang sombrero ng isang namatay ay madalas na inilalagay sa kanyang dibdib or paa. Ang iba naman ay iminumungkahi na nangyari upang maiwasan ang pagkalat ng mga kuto sa ulo. Maging maingat din sa pagbibihis. Kung naibotones ang isang botones sa maling buttonhole, magkakaroon ka ng masamang kapalaran lalo na kung hindi mo ito napansin bago umalis sa bahay. Panghuli, huwag magtapon ng mga bato sa dagat. Ang dating mga marinero na dating naniniwala na kapag ginawa ito ay magiging sanhi ng mga nakamamatay na alon at storms. So,